Naaalala kong naghahanap ako ng sangkap sa bundok. Tapos biglang nadulas ang paa ko. Kaya naglakbay ako sa ibang panahon. At naging isang pinabayaan na tagapaglingkod sa palasyo. Ipinatapon pa ako sa malamig na palasyo. Sige na nga, mas mabuti na ito kaysa mamatay. Matagumpay na nakakonekta sa no system. Host Su Wantang. May pahintulot na libreng ipagpalit ang lahat ng kailangan sa pagluluto. Mga sangkap pampalasa, kagamitan sa kusina at lutuan. System. Puting bigas. Palayok na luwad. Ayos may dala pa itong kusinang pwedeng ilipat. Sige, ikaw muna ang asikasuhin ko. Sa paghuhugas ng bigas, bawal magmadali. Sa unang 2 banlaw, inaalis ang alikabok at sobrang almirol. Sa ikatlong banlaw, malinaw na ang tubig. Saka palang malinis ang bigas. Kaya malinaw at malinamnam ang lugaw. Hindi natatabunan ang bango ng bigas. Ang lugaw mukhang simple. Pero sa totoo lang, ito ang pinakamasustansya. Mukhang simple lang. Pakuluan muna sa malakas na apoy. Pagkatapos, hinaan ang apoy at dahan-dahang palambutin. Saka lalabas ang pinakamasarap na katas ng bigas. Ang Chinese yam ay nagpapalakas ng pali at nagpapagaan ng tiyan. Ang pulang datiles ay nagpapalakas ng katawan at nagpapadagdag ng dugo. Maghapon na akong gutom. Tamang-tama ang dalawang ito para painitin at alagaan ang tiyan. Ang bango naman, pagkain ba ito? Pero malamig na palasyo ito. Sino ba ang magluluto ng pagkain sa ganitong lugar? Sino ang naroon? Inumin mo na. Ang init at sarap sa katawan. Mula pagkabata, ipinasok na ako sa palasyo at 8 taon nang minamaltrato. Wala pang nagtanong sa akin kung gutom ba ako o nilalamig. Ito ang unang beses. Unang beses talaga. May nagbigay sa akin ng mainit na mangkok ng lugaw. Ginang, napakasarap ng lugaw ninyo. Kung ganoon, kumuha ka pa ng isang mangkok. Xiao Nuo. Mahal na ginang, sabihin niyo po. May mga binhi ba ng gulay na maaaring ipagpalit? Mayroon. Natukoy na malapit nang magsimula ang host sa pagtatanim. Automatikong na-unlock ang seksyon ng taniman. Mukhang hindi naman pala ganoon kasama ang mundong ito. Simula bukas. Magiging taniman ng gulay ang lugar na ito. Maganda ang kalidad ng lupa. Mabuhaghag at bahagyang mabuhangin. Angkop sa pagtatanim ng labanos at mga gulay. Dapat ko nang gamitin ang mga binhing ipinagpalit ng system. Ginang. Pumasok ka. Sige na, Ginang. Napakabuti po ng taong iyon. Napakasarap ng lugaw ninyo, mapapaiyak ka sa sarap. Tama na ang pambobola. Tulungan mo akong sindihan ang apoy sa kalan. Sige po. Ito ba ang ginang ng malamig na palasyo? Lumang damit ang suot. Pero napakaganda ng mukha. At may mga biloy pa kapag mumiti. Huwag kang tatayo dyan na tulala. Ang lamig ng mga kamay mo. Pumasok ka at magpainit. Na-unlock kagabi ang pakete ng harina na may sibuyas, luya at bawang. Tamang-tama para masubukan ang husay ko. Ang pagdaragdag ng asin sa masa ay nagpapalakas sa gluten. Kaya mas makunat at masarap muyain ang noodles. Unti-unting idagdag ang tubig. Para dahan-dahang masipsip ng harina ang tubig. Nagtipon-tipon na ang maliliit na bukol ng masa. Masahin muli hanggang maging pantay ang buong masa. Ang masa ay kailangang masahin hanggang maging makinis sa 3 bagay. Makintabang mangkok, makinis ang masa, at malinis ang kamay.
Saka palang masasabing pantay na ang pagkakahalo. Tinamad sa pagmamasa ang masa. Malambot pero buhaghag kapag kinakain. Wala yung tamang kagat at lutong. Ano ba ang tinitingnan mo? Ginang, parang ang paraan nyo ng pagmamasa ay parang tumutugtog ng kin. Ngayon lang ako nakarinig ng ganoong papuri. Kailangang ipahinga muna ang masa para maging sapat ang lambot at elastiko. Takpan ng basang tela at hayaang magpahinga ng sandali. Nakarelax na ang gluten ng masa. Para hindi ito umurong habang inilalapad. Mukhang simple lang ang payak na pansit. Pero marami pala itong kaalaman sa likod. Ang taba ng baboy na ito ang magbibigay ng lambot at kintab. Ito ang kaluluwa ng pansit. Ang mga pansit sa palasyo ay puro malinaw at matabang sabaw. Ang kulang lang ay isang sandok ng malinamnam na mantika. Dapat pino at pantay ang pagkakatadtad ng sibuyas. Unahin sa kawali ang puting bahagi ng sibuyas para lumabas ang bango. Ang dahon ng sibuyas ay iwisik sa ibabaw sa huli bilang palamuti. Hindi kailangang komplikado ang sabaw ng payak na pansit. Pakuluan ito sa mahinang apoy. Sapat nang mapalabas ang sariwang linamnam. Ang halaga ng sabaw ay nasa linaw nito, hindi sa pagiging matabang. Malinamnam pero hindi nakakaumay. Kapag inilalapad ang masa, mula sa gitna palabas ang hagod. Pantay dapat ang puwersa. Kapag nalalapatan na ng liwanag at nakikita ang kahoy na hibla ng mesa. Malapit na itong maging tama. Sa paggupit ng pansit, kailangan matatag ang kutsilyo, kamay at isip. Dapat pino ang payak na pansit. Kasing kapal lang ng pusporo ang tamang sukat. Napakahusay, sanay na sanay ka na. Ang pagkain gawa sa harina ay mabuti sa sikmura. Mas masarap pa rin ang pansit na hinila sa kamay. Kapag gutom, isang mangkok ng mainit na pansit ang pinakamabisang pampainit ng katawan. Ganyan din ang sabi ng aking ina. Ang pagkain gawa sa harina ay nakapagpapalakas. Nasa ilalim ng mangkok ang kaluluwa ng payak na pansit. Kapag maayos na ang timpla sa ilalim ng mangkok, may matibay ng pundasyon ang lasa ng buong pansit. Pakuluan sa malakas na apoy at maraming tubig ng 2 minuto at kalahati. Lutuin hanggang sa halos maluto pa lamang ang pansit. Hanguin agad. Kumain ka na. Ang lasa nito ay eksaktong katulad ng pansit na niluluto ng aking ina. 2 taon na mula nang pumasok ako sa palasyo. Hindi na ako nakabalik sa aming tahanan mula noon. Mahal na ginang, napakasarap ng pansit na ito. Ngayong araw, naalala ko ang aking ina. Nasa labas ng lungsod ng Suzhou ang aming tahanan. May puno ng osmanthus sa harap ng aming pintuan. Kung gusto mo, kumain ka pa. Kung hindi pa sapat, may laman pa ang kaldero. Mahal na ginang, para sa inyo na po ito. Salamat, gustong-gusto ko ito. Xiao Nuo. Ano sa palagay mo, mas mabuti bang magtanim dito ng labanos o repolyo? Panginoon, isa lang akong pantulong na sistemang pangluto. Hindi ako eksperto sa pagsasaka. Kung gayon, pumili ka na lang ng sapalaran. Magtanim tayo ng parehong labanos at repolyo. Kung alin ang mas malusog tumubo, iyon ang ating kakainin. Heto na naman ang mabangong amoy na yon. Ano kayang kumukulo at humuhuni sa kawali ng mantika? Mang Zhu, bakit kayo nakatayo rito? Ako, napadaan lang habang umiikot sa aking ronda. Mang Zhu, halina kayo sa loob at maupo muna. Sakto, may niluto lang akong kaunting makakain. Hindi po yata angkop ito, mahal na ginang. Nakatungkulin lamang po ako. Huwag na ang mahal na ginang at kung ano-ano pa. Ako lang naman ang tao rito sa malamig na palasyo. At napakalamig ng panahon ngayon. Pumasok kayo at uminom ng mainit na sabaw para uminit ang katawan. Hindi naman yon pagtalikod sa tungkulin. Parang pamilyar sa akin ang tagpong ito. Parang maraming taon na ang nakalipas. Ganoon din siya noon, abala sa harap ng kalan. Para sa tinapay na may langis at sibuyas, kailangang mas malambot ang masa. Masahin hanggang maging makinis at elastiko. Kapag pinisil ng daliri, dapat dahan-dahan itong bumalik sa dating anyo. Iyon na ang tamang lambot. Hindi lang pampalasa ang dahon ng sibuyas. Dahil mainit ang katangian nito, nakatutulong itong magpaluwag ng daloy ng enerhiya at magpasigla ng dugo. Mang Zhu, malamig ang hangin sa pagbabantay nyo sa gabi. Kumain kayo ng mas maraming sibuyas. Makabubuti iyon sa katawan. Engan. Kapag nirorolyo, dapat mahigpit ang pagkakabalot. Dapat dikit na dikit ang bawat suson sa isa't isa.
Saka lamang magkakaroon ng magandang suson ang inihurnong tinapay. Igulong ito na parang bilog sa kapisilin at patagin. Sa ganitong paraan, pantay na maiinit ang bawat suson. Kainin habang mainit. Kapag lumamig, mawawala ang lutong nito. Ang lasa nito ay katulad ng ginagawa niya noon. Eksaktong-eksakto sa tinapay niyang may sibuyas at mantika. Noon, nasa kampo pa ako ng mga kawal. Lagi siyang mas maagang gumigising kaysa sa akin. Gumagawa siya ng tinapay na may sibuyas at mantika para sa akin. Pagkaraan, pumanaw siya. Mula noon, hindi ko na muling natikman ang ganitong lasa. Mahal na ginang. Tawagin mo na lang akong suwantang. Napakasarap ng tinapay na ito. Siyempre naman, lihim na kasanayan ito ng aming pamilya. Kung nasisiyahan kayong kumain ito, dumaan lamang kayo rito kapag kayo ay nag-ikot at maupo sandali. Hindi ko rin mauubos mag-isa ang ganito karami. Panghimagas na osmanthus, alak na osmanthus, at bilog na malagkit na may osmanthus. At mayroon ding minatamis na ugat ng lotus na may osmanthus. Naku, kailan pa naging hardin ang malamig na palasyo? Ito ba yung sinasabi ni Xiao Luzi? Iyong si Lola Gi nakasungit na parang bato. Lola Gi, narito na po kayo. Halika po, pumasok kayo at maupo. Kakapitas ko lamang ng ilang bulaklak ng osmanthus. Balak kong gumawa ng minatamis na ugat ng lotus na may osmanthus. Iyan marunong ka palang gumawa ng minatamis na ugat ng lotus. Maselan at matrabahong putahe yan. Dapat malambot ang lotus at sapat ang pagbabad sa malagkit na bigas. Kailangang husto ang pagkulo ng kulay kayo mangging arnibal. Akala mo ba nagluluto ka lang ng sabaw na repolyo? Sariwa ang ugat ng lotus na ito. Nakakabawas ito ng init sa katawan at nagpapalamig ng dugo. Pinapalakas din ito ang tiyan at pinasisigla ang gana. Pinakabagay itong kainin sa taglagas. Sa paggawa nito, dapat matanda na ang ugat ng lotus. Dapat sapat ang gawgaw para maging malagkit ito kapag naluto. Ang malagkit na bigas ay nagpapalakas ng katawan at nagpapasigla ng enerhiya. Pinakamasarap itong pakuluan kasama ng lotus. Nahahalo sa lotus ang mabangong singaw ng malagkit na bigas. Samantala, pumapasok sa malagkit na bigas ang presko at banayad na tamis ng lotus. Nagkukumplementuhan ang dalawang sangkap. Hindi rin naman nagtipid sa asukal. Minatamis na lotus na hindi matamis, ano ba yon? Gaano katagal itong pakukuluan? Kahit 1 oras at kalahati man lamang. Mahinang apoy at dahan-dahang pakulo. Para unti-unting sumipsip ang arnibal sa loob ng lotus. Iyan marunong ka rin palang magpaliwanag. Luto na ang lotus. Hindi ito maaaring hiwain habang mainit. Kailangan mong hintayin tuluyang lumamig. Titigas at sisikip ang laman ng lotus. Magtatakda rin ng hugis ang malagkit na bigas. Kaya magiging buo at maganda ang mga hiwang lalabas. Ayan, ayos na. Noong mga panahong iyon, hindi pa ako tinatawag na Lola Gi. Gihwa ang pangalan ko. May puno rin ng osmanthus sa harap ng aming bahay. Hindi na masama. Kung masarap, kumain ka pa ng 2 piraso. Hindi ko rin mauubos mag-isa ang lahat ng ito. Bukas, huwag mo nang masyadong tamisan. Tumanda na ako. Hindi ko na kayang kumain ng ganoon katamis. Sige, bukas ay gagawa ako ng mas banayad ang tamis. Talagang minamalas ako ngayong araw.
Maalat ang mga putahe sa almusal. Pinagalitan ako ng punong katiwala sa harap ng lahat. At talagang walang sinasanto ang mga salita niya. Gusto ko sanang magpaliwanag. Pero ni hindi man lang siya nakinig. Amoy karne ito. Pero hindi iyong malansa at mamantikang amoy ng karne sa maharlikang kusina. Kundi ang amoy ng karne matapos dahan-dahang ilaga sa mahinang apoy. Na naglalabas ng malinamnam at malalim na lasa. May kasama ring presko at banayad na tamis ng mga gulay. Malamig na palasyo, hindi ba abandonado na ang kusina rito? Yunochli, bakit kayo narito? Sakto ang dating ninyo, ginang. Kakatapos ko lamang maglaga ng baka at labanos. Mabango pa. Pumasok kayo at uminom ng isang mangkok ng sabaw. Saan pupunta ang lingkod na ito? Kung ganoon, tikman mo kahit isang subo. Kailangang pakuluan muna ang brisket ng baka. Ilagay ito sa malamig na tubig para lumabas ang mga bula ng dugo. Pagkatapos, igisa sa mainit na mantika hanggang bahagyang magkulay. Para manatili ang katas ng karne. Saka idagdag ang toyo, alak na pangluto, luya, at tangkay ng sibuyas. Ibuhos ang kumukulong tubig hanggang matakpan ang karne. Pakuluan sa malakas na apoy. Hinaan ang apoy at pakuluan ng mahigit 1 oras. Maglagay ng ilang piraso ng asukal na bato para mas maging malinamnam ang nilagang karne. Magiging mas matingkad at mas makintab din ang kulay ng karne. Sa pinakahuli ilagay ang labanos. Kapag maaga itong inilagay, masyado itong lalambot. Kapag huli naman, hindi sisipsip ng lasa. Nakakatulong ang labanos sa pagtunaw ng pagkain. Ang brisket ng baka ay nagpapalakas ng katawan at nagpapasigla ng enerhiya. Kapag pinagsama, swak na swak ang mga ito. Kapag malamig ang panahon. Kapag nakainom ka ng isang mangkok nito. Giginhawa ang init mula tiyan hanggang paa. At kahit anong gumugulo sa isip mo, pansamantala mong maitatabi. Inumin mo habang mainit. Wow! Ang sarap na ito ay nagpapaalala sa akin noong hindi pa ako nakapapasok sa palasyo. Tuwing taglamig, nagluluto si inay ng isang malaking palayok ng nilagang labanos at karne. Nang makapasok ako sa palasyo. Wala na rin si inay. Kaya hindi ko na muling natikman ang ganitong lasa. Mahal na ginang, may nais sana akong hilingin. Sabihin mo. Maaari ba akong madalas na dumalaw rito? Basta hindi mo minamaliit ang sira-sirang malamig na palasyo ko. Palagi kang malugod na tinatanggap dito. Kapag busog ka, wala ka nang kinatatakutan. Munting usa. Narito po. Bukas, isauli mo ito kay Gonggong Li. Sabihin mong kapag nagpadala pa siya ng kung ano. Hindi ko na siya papapasukin. Mahal na ginang, talagang mahusay kayo. Ano namang mahusay sa akin? Isa lang akong nagluluto. Napagalitan na naman ako ng guro ko ngayong araw. Sabi niya, hindi pantay ang kapal ng hiniwa kong sibuyas. Sinabi niyang habang buhay ay hindi na dapat humawak ng kalan ang mga kamay ko. Pero gusto ko talaga ang pagluluto. Kapag nakikita kong masayang kumakain ang mga tao ng niluto ko. Napakasaya ko rin. Hoy, bakit ka nakayuko riyan? Ay. Ay. Ako. Taga-mahalikang kusina ako. Napadaan lang ako para humingi ng makakain. Mahal na ginang, maaari ba niyo akong turuang magluto? 2 taon na akong nag-aral pero hindi ko pa rin matutunan. Sabi ng guro ko, bobo raw ako. Pero gusto ko talagang matuto. Pumasok ka. Ang itlog ay nagpapalusog at nagpapagaan ng katawan. Ang sariwang gulay ay matamis at masustansya. Ipares ang mga ito sa pansit. Sa isang mangkok, may karne na at may gulay pa. Ang isang tagapagluto ay hindi lang dapat marunong magluto. Kailangan din niyang alam ang gamit at halaga ng bawat sangkap. Marunong ka bang magmasa ng harina?
Opo. Kung ganoon, ikaw ang gumawa. Sabi ng guro mo, wala kang talento. Sa tingin mo, tama ba siya? Hindi ko alam. Pero talagang gusto ko ito. Mas mahalaga sa akin ang pagkagusto kaysa talento. Ang sikreto sa pagmamasa ay hindi puwersa, kundi pantay na pagdiin. Idikit ng buong buo ang palad mo sa masa. Gamitin ang bigat ng katawan mo para idiin ito. Kita mo, hindi ba maayos ang pagkakamasang ito? Ikaw naman ang maglapad nito. Tiklupin ito sa kahiwain. Ibaluktot ang daliri para itulak sa talim. Itinuro ito ng guro ko. Magpakulo ng tubig at iluto ang pansit. Ang gulay ay dapat igisa sa malakas na apoy para manatiling malutong at sariwa. Kapag matagal na ginigisa, naninilaw at lumalambot ito. Nawawala ang sariwa at matamis nitong lasa. Kapag sobra ang tagal ng paggisa, tikman mo ang ginawa mo. Ako ang gumawa nito. Ako mismo ang nagmasa, naglatag at naghiwa ng pansit na ito. Ano, bakit, hindi ba masarap? Hindi ba masarap? Ito ang pinakamasarap na pansit na nagawa ko. Ginang, pwede pa ba akong bumalik dito? Pwede, pero bawal ang libreng kain. Kaya kong magtrabaho. Magpuputol ng kahoy, mag-igib ng tubig at maghuhugas ng gulay. Kaya kong gawin ang kahit ano. CJ, bukas ng umaga, tulungan mo akong putulin ang tambak na kahoy na yon. Tuturuan kitang gumawa ng tinapay na may sibuyas. Ginang, siguradong magiging mahusay akong kusinero. Mabuti naman. Malalim na ang taglagas. Malamig ang gabi. Malalim na ang taglagas. Napakaginaw ng gabi. Pinakamasarap kumain ng mainit na panghimagas. Gagawa na lang ako ng gatas na may pulang munggo. Malambot, pino at banayad. Sa isang subo. Mula lalamunan hanggang tiyan, iinit ang buong katawan. Kumpleto na ang palitan. Isang palayok ng sariwang gatas. 2 itlog. Kalahating kilo ng pulang munggo. Isang piraso ng batong asukal. 2 layang ng puting asukal. Siyaw noo, nagawa ko na ang minatamis na lotus, alak na osmanthus, malagkit na bilog at asukal na hinaluan ng kamatis. 4 na klase na ng panghimagas. Bakit hindi pa rin nabubuksan ang susunod na antas ng batong asukal? Amo, nakagawa ka na ng mga panghimagas. 4 na klase ang kailangan. Isa na lang ang kulang para mabuksan ang susunod na antas ng batong asukal. Ibig sabihin, kapag natapos ko ngayon ang gatas na ito, mabubuksan na ang antas. Amo, magpatuloy ka lang. Aso mong amo, magpatuloy ka raw. Ang pinakamalaking kalaban sa paggawa ng gatas na ito ay malakas na apoy. Kapag masyadong malakas ang apoy, bubula ang balat ng gatas. Matamis ang gatas at banayad ang lasa. Nakabubuti ito sa kakulangan ng katawan at nagpapalusog sa baga at tiyan. Sa malalim na taglagas, bagay sa atay ang mga pagkaing mainit at malinamnam. Tapos na. May tao ba riyan? Paumanhin sa abala. Nakatira ako sa katabing silid. Naamoy ko ang bango at hindi ko napigilang pumunta. Ikaw ba ang nawalan ng pabor na silyo, ang talentadong ginang? Pumasok ka at maupo. Sakto, hindi pa ako naghahapunan. Ano ang ginagawa mo? Ang gatas na may 2 balat ay isang panghimagas na gawa sa gatas. Napakalambot nitong panghimagas. Matagal na rin mula nang makakain ako ng panghimagas. Maupo ka. Sakto, pwede mo akong bantayan ng apoy. Ate, gaano ka nakatagal sa palasyo? 2 taon. 2 taon na rin akong hindi nakakakain ng panghimagas. Ganito pala ang pakiramdam kapag may nagmamalasakit sa'yo. Salamat sa'yo. Ang balat na ito ang unang balat ng gatas na may 2 balat. Bakit puti ng itlog lang ang ginagamit? Itabi ang pula ng itlog. Bukas ng umaga, maggisa tayo ng kanin. Sa paggawa ng gatas na ito, puti ng itlog lang ang gamitin.
Pinatitigas nito ang gatas habang nananatili itong makinis at malambot. Kapag nilagyan ng pula ng itlog, magiging puding na gatas iyon. Mag-iba ang lapot at pakiramdam sa bibig. Ang isang panghimagas ay may napakaraming detalye pala. Iyan ang likas na sarap ng pagkain. Bawat hakbang ay may sariling dahilan. Kung hindi sasalain. Kapag umakyat ang singaw mula sa sabaw, magkakaroon ito ng mga bula. Hindi na ito magiging pino at malinamnam. Hindi ba napakaganda? Para itong bulaklak na namumukadkad sa tubig. Pulang munggo. Gagamitin din ito ngayong gabi. Napakasarap ng pulang munggo kapag ipinare sa gatas na may 2 balat. Sa wika ng sining, ginigising nito ang puso. Sa tahimik na gabi ng malalim na taglagas. Sa ganitong panahon, pinakamainam ang isang mangkok ng lugaw na may pulang munggo. Hindi ito tubig. Noong bata pa ako, nakalimutan ko na rin. Sinapit ng pamilya ko ang isang malaking pagbabago. Kaunti na lang ang malagkit na bigas at pulang beans sa bahay. Pinagluto niya ako ng isang mangkok ng lugaw na may pulang beans. Iyon ang pinakamatamis na pagkain na kain ko sa buong buhay ko. Nang mapasok ako sa palasyo, nakakain ako ng samut-saring mamahaling putahe. Pero hindi ko na muling natikman ang ganoong tamis. Ang ganoong tamis ay hindi galing sa mga sangkap. Galing iyon sa pusong nagluto. Kainin mo habang mainit. Lady Suwantang, pwede ba akong bumalik bukas? Nga pala, Liu ang apelyido ko. Tawagin mo na lang akong Ate Liu. Halika na, Ate Liu. Mas masaya kapag may kasamang kumain. Binabati kita. Nakapagluto ka na ng 5 uri ng panghimagas. Na-unlock ang advance na pakete ng mga asukal. Rock sugar, maltose, asukal at pulot. Gutom na ako. Maghapon akong nagtrabaho kanina. Kaunti lang ang nakain ko ngayong gabi. Kumakalam na ang sikmura ko. Sige na nga, hindi ko na kaya. Gumawa na lang tayo ng dumpling. Oh, sabi ko sa'yo, may ilaw nga. Hala, ang late na. Sino pa ang nagluluto sa ganitong oras? Kahit sino pa siya. Amuyin mo nga ang bango. Bango, hindi pa nga ako nagsisimulang magluto. O baka naman napakatalas lang talaga ng pang-amoy nila. 3 marangal na opisyal. Nakaduty kami sa tapat ng pinto ko sa kalaliman ng gabi. Ako si Junior General Zhaogang. Ngayong gabi, binabantayan ko ang Yongxiang at ang mga kalapit na lugar. Nang mapadaan kami rito, nakita naming may ilaw pa sa bakuran ng ginang. Inakala naming baka may nangyayaring kakaiba. Kaya huminto kami upang mag-imbestiga. Nag-inspeksyon pala. Tapos na ba ang inspeksyon nyo? Tapos na. Kung gayon, maaari na kayong bumalik. Malamig sa labas. Mag-ingat kayo at magpainit. Ginang. Nagluluto po ba kayo? Ahem. Magdamag kaming nagpatrolya sa labas. Mula alas 9 ng gabi hanggang ngayon. Wala man lang kaming nakain na mainit. Napakalamig talaga. Ako ang nagsasabing galing sa bakuran nyo ang mabangong iyon. Xiao Chen. Pumasok kayo. Magpainit muna kayo. Maliwanag ba pwede kayong kumain? Pero hindi pwedeng libre. Ginang, ano po ang ipapagawan nyo? Tulungan niyo akong pagpira-pirasuhin ang tambak na panggatong sa bakuran. Umulan noong nakaraang 2 araw. Nabasa at namasa ang mga kahoy. Hindi ko kayang hatiin ang lahat ng mag-isa. Bukas ang araw ng pahinga ko. Pupunta ako para magputol ng panggatong para sa ginang. Kasunduan na. Ang bango. Ginang, mas mabilis pa kayo kaysa sa nanay ko magbalot ng dumpling. Pakuluan ng tubig at ilagay ang mga dumpling sa palayok. Ayos na. Kainin habang mainit. Ang init pero ang sarap. Sobrang init talaga. Ginang, mayroon pa ba? Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin, Ginang. Babalik ako bukas para magputol ng panggatong. Ginang, magpapatrolya ulit kami rito bukas. Magpatrolya lang kayo.
Huwag lang kayong magtambay sa tapat ng pinto ko. Oh, naiintindihan ko na. Lanan. Ganito dapat ang lasa ng unang mangkok ng dumpling sa taglamig. Lola Gi. Bakit ang aga mong pumunta, may nangyari ba? Sa silid ng mga katulong sa kanlurang bahagi ng Yongxiang, may isang batang utusan na ilang araw nang may sakit. Wala man lang nag-aalaga sa kanya. Sino siya? Ang batang utusan na laging pinagagalitan ay si Xiaoyu. 15 taong gulang pa lamang siya ngayong taon. Nilagnat siya 2 araw na ang nakalipas. Hindi na siya makatayo sa higaan. Pinagalitan siya ni Lola Gi at sinabing nagpapabaya siya sa tungkulin. Ilang masasakit na salita ang ibinato niya. Hindi man lang siya ipinatawag ng manggagamot. Kagabi, pinuntahan ko siya. Namumula na ang buong mukha niya sa taas ng lagnat. Wala man lang nag-abot sa kanya ng tubig. May 2 piraso ako ng matandang luya. Pero hindi sapat ang luya lang. Maghintay ka muna, may ihahanda ako. Sasamahan kita roon. Sobra na ito, hindi kayang ubusin ng isang tao. Dagdagan mo pa ng kaunti. Tikman mo rin mamaya. Napakalamig ng panahon. Uminom ka ng sabaw ng luya para uminit ang buong katawan mo. Halika na habang mainit pa. Mag-ingat ka, Xiaoyu. Mainit pa. Huwag kang matakot, may dumating ng dumalaw sa'yo. Halika, kumain ka muna ng kaunti. Kapag kumain ka, magkakaroon ka ng lakas. Kumain ka pa ng isa. CJ. 3 taon na ang nakalipas nang ipasok siya ng kanyang mga magulang sa palasyo noong 12 taong gulang siya. Pagkapasok niya sa palasyo, tuwing taglamig ay pinarurusahan siyang lumuhod sa niebe at magpunas ng sahig. Sa gabi, mag-isa siyang nagkukubli sa ilalim ng kumot at hindi naglalakas loob na umiyak. Nilagnat siya ilang araw na ang nakalipas. Nakahiga siya sa kama, ngunit walang nag-alaga sa kanya. Akala niya mamamatay na siya ng ganoon na lamang. Ngunit ngayon, may isang taong nagdala ng isang mangkok. Nang mainit na sabaw sa harapan niya, mahina nitong sinabi sa kanya. Kapag kumain ka, magkakaroon ka ng lakas. Matulog kang mabuti. Pagpawisan ka at bukas ay gagaling ka na. Babalik ako mamayang gabi para tingnan ka. Dadalan kita ng isang mangkok ng lugaw. Salamat po, Ginang. Walang anuman. Mabuti ang puso mo kahit mukha kang mabagsik. Hindi mahalaga kung mabuti ang puso ko. Ang mahalaga, mahusay akong magluto. Sabi ni Ligonggong, may maiinit na pagkain dito. Pero isa akong tagapangasiwa ng mga tala sa tanggapan ng 6 na kagawaran. Ano ang hitsura ko kung tatakbo ako sa malamig na palasyo? Kagabi na naman, hindi ako nakatulog kahit saglit. 3 talampakan na ang taas ng bunton ng mga talaan. Pwedeng magkamali ang mga tauhan sa ibaba. Ngunit bilang namamahala, hindi pwedeng magkamali ako. 25 taon na akong ganito. Bukod sa napakaraming numerong nakakalat sa mga talaan. May nakakaalala pa ba sa akin, Kaiksu? Paumanhin sa abala. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Ang inyong lingkod ay Siksu. Ako ang namamahala sa mga talaan ng tanggapan ng 6 na kagawaran. Si Ligonggong ng Maharlikang Kusina ang nagsabi sa akin tungkol sa inyo. Si Ligonggong ang nagpakilala sa akin. Pumasok kayo at maupo. Malamig sa labas. Maupo kayo kung saan niyo gusto. Huwag kayong mahiya. Sakto, may bago akong putahe na gustong subukan. Ibabad ang shiitake sa maligamgam na tubig. Kapag kumukulong tubig, mawawala ang bango nito. Huwag ding itapon ang tubig na pinagbabara ng shiitake. Itabi mo iyan para gamitin sa pagluluto. Napakabango ng sariwang shiitake, balat ng aprikot at kanela.
Matamis ito, nagpapalakas ng enerhiya, pumupuno sa kakulangan, at nagpapalakas sa pali at tiyan. Tamang-tama itong kainin tuwing taglamig. Hiwain ang manok kasabay ng hibla ng karne. Saka lamang ito magiging malambot. Mainit ang likas na katangian ng karne ng manok. Ang pagkain ng manok ay nagpapainit sa kaloob-looban at nagpapalakas ng enerhiya. Pinupunan nito ang esensya at pinatitibay ang utak at mga buto. Gamitin ang tubig na pinagbabara ng shiitake sa pagluluto ng kanin. Magkakaroon ng likas na bango ng kabute ang kanin. Ikaw mismo ang nagtanim ng mga yon. Ako mismo ang nagpatubo sa mga yon. Mabagal lumaki ang mga gulay kapag taglamig. Pero mas mabuti nang magtanim kaysa wala. Noon, nagtatanim din ako ng mga gulay sa amin. Nasa labas ng lungsod ang bahay namin. Buong buhay na nagtanim ng gulay ang mga magulang ko. Pero nang pumasok ako sa palasyo, hindi na ako nakahawak ng lupa. Ang susunod ay maghintay na lamang. Hayaan ang apoy na dahan-dahang magluto. Magkakaroon ng tutong sa ilalim ng kaldero. Iyon ang kaluluwa ng kaning niluto sa palayo. Malapit na. Ayan, kainin mo habang mainit. Ito ang rekomendasyon ko. Hindi ito yung karaniwang kanin mula sa mahalikang kusina. Kakababa lang nito mula sa apoy. Mararamdaman mong may taong nagluto. Nang masarap na pagkain para sa'yo. Napakasarap talaga. Mabuti kung nagustuhan mo. Kung nagustuhan mo, bumalik ka ulit sa susunod. May mga bagong ani pa hanggang katapusan ng taon. Huwag mong pagurin ng husto ang sarili mo. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako, Ginang. Laging bukas ang pintuang ito para sa'yo. Ha? Sakto ang init. Mahilig si tagapamahalang Su sa tutong. Sa susunod, kailangan mong dagdagan ng isang sandok ng bigas. Ako ang marangal na tagapamahala ng palasyo ng Qianqing. Bakit ako umaasal na parang pusang gala na nagnanakaw ng manok? Nadala ako rito ng napakabangong amoy. Naku, bukas ang mga ilaw sa palasyo ng Qianqing hanggang ikatlong ronda ng gabi. Hindi nagpapahinga ang mahal na hari. Kaya kailangan ko siyang samahan. Namamanhid na ang mga talampakan ko sa kakakatayo. Ang bigat ng mga talukap ko parang binuhusan ng tingga. Pagbalik sa silid ng mga tagapaglingkod, kahit pagyuko ko ay kumakalabog ang mga tuhod ko. 21 pa lamang ako ngayong taon. Pero pakiramdam ko ay 10 taon na akong tumanda. Mas nakababahala ang mahal na hari. Halos wala siyang kinakain nitong mga araw. Ang mga pagkain ipinadadala ng mahalikang kusina. Halos hindi man lang nababawasan kapag inaalis na. Kagabi, nagpunta ako upang magdagdag ng tsaa. Nakita ko ang mahal na hari na nakatulala sa harap ng mga ulat. Nakahinto sa ere ang hawak niyang panulat. At tumulo ang tinta sa papel. Kumalat ito na parang isang bukol ng tinta. Ngunit hindi man lang niya napansin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang matamis na amoy na ito. Ay tila makatutulong sa taong iyon. Ahem. Sino po ang gonggong na ito? Ako po si De. Naglilingkod ako sa palasyo ng Qianqing. Napadaan ako rito. At nakaamoy ng kakaibang halimuyak. Kaya naparito ako upang tingnan. Ano po ang niluluto ninyo, Ginang? Mga malagkit na bilog na binuro sa alak. Gusto ba ni Digonggong? Natikman ang bagong luto. Kung gayon, maraming salamat, Ginang. Ginawa ko ang binurong alak 2 araw na ang nakalipas. Pinasingawan ko muna ang malagkit na bigas. Saka hinaluan ng pampasimula ng alak. Tinakpan ko ito ng 2 araw at 2 gabi. Banayad ang katangian nito at matamis ang lasa.
Nakadaragdag ito ng likido sa katawan. Nakapagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at nakapagtataboy ng lamig. Napakainit nito sa katawan kapag taglamig. Ayan na. Ito mismo ang lasa. Bigla nitong pinapagaan ang pakiramdam. Naglilingkod ako sa palasyo ng Qianqing. Kahit natutulog ako, nakikinig pa rin ako sa isang tainga. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakaupo ng payapa. At nakakain ng isang mangkok ng mainit na pagkain. Kailan nga ba yon? Ngunit ngayon, maririnig ang kaluskos ng apoy sa kusina. Sa labas ng bintana, sumisinag ang araw ng taglamig pagsapit ng tanghali. Sa aking kamay ay isang mangkok ng matatamis na bilog na gawa sa malagkit na bigas. Walang nangungulit. Walang tumatawag. Maaari kang kumain ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang kumain, Digonggong. Mayroon pa. Ginang, ang husay niyo sa pagluluto ay masasayang lamang sa palasyo. Oh, Digonggong, saan niyo sa tingin dapat akong pumunta? Ito ay merienda mula sa palasyo ng Qianqing. Hindi naman ito gaanong kamahalan. Tikman niyo, Ginang. Kung gayon, sa susunod na pumunta kayo, Digonggong. Ipagtatabi ko kayo ng matamis na alak na bilog. Maraming tungkulin ang inyong lingkod. Baka wala akong oras. Kung gayon, pumunta kayo kapag may oras na kayo. CJ. Ang punong eunuko ng palasyo ng Qianqing. Mukhang magiging masigla na ang pintuan ng malamig na palasyo. Sabi ni Xiaode, pumunta raw siya rito para uminom ng mainit na sabaw. Pero itong matanda kong katawan. Bakit ko paguguluhin ang iba? Pagkagising ko kaninang umaga. Napakalamig sa loob, parang imbakan ng yelo. Bawat hininga ko ay nagiging puting ulap. Habang nakatitig sa bitak sa kisam, naisip kong matulog na lang hanggang sa mawala ang lahat. Malamang wala rin namang makakapansin sa akin. Mahigit 30 taon na ako sa palasyo. Nakapagpalaki ako ng prinsipe. Nakapag-alaga ako ng mga bata. Pero ngayon, sino pa ang nakakaalala sa matandang tulad ko? Kung hindi dahil sa mangkok ng mainit na sabaw. Pero paano kung biglang bumukas ang pinto? Pumasok na kayo, malamig sa labas. Paumanhin sa abala, si Digonggong ang nagsugo sa akin para sabihin na. Sinabi na sa akin ni Digonggong. Umupo na kayo, sakto may niluluto ako. Habang naglalakad ang inyong lingkod sa eskinita. Na hindi ko pa kailanman napuntahan, naisip ko. Kung hindi bumukas ang pintuang iyon. Babalik na sana ako. Kung inisip ng taong iyon na istorbo ako. Hindi na sana ako pumasok. Pero bumukas ang pinto. At wala siyang itinanong. Hinawakan lang niya ang kamay ko at sinabi. Pumasok ka na, malamig sa labas. Ang kamatis ay bahagyang malamig ang katangian, matamis at maasim ang lasa. Nakakadagdag ito ng laway at nakapapawi ng uhaw. Nakagagana rin ito ng sikmura at tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Sa tuyong panahon ng taglamig. Pinakamainam uminom ng isang mangkok ng sabaw ng kamatis sa umaga. Lola, sige na. Inumin niyo habang mainit. Ay. Akala ko, ganito na ang magiging buhay ko hanggang wakas. Naalis akong malamig ang katawan at mag-isa. Pero ngayon, habang yakap ko ang mangkok ng mainit na sabaw. Bigla kong naramdaman na. Parang itinuring na naman ako ng isang tao bilang isang taong mahalaga. Ginang. Salamat po. Isang mangkok lang naman iyon, hindi na kailangang magpasalamat. Hindi tungkol sa sabaw ang pasasalamat ko. Kundi dahil may taong naghanda ng sabaw para sa inyong lingkod. Kung hindi kayo tututol. Halina kayo tuwing umaga para uminom ng mainit na sabaw. Hindi naman malayo,
Magandang ehersisyo rin yon para sa inyong mga binti. Fang ang apelyido ng inyong lingkod. Dati akong nagsilbi sa Silangang Palasyo. Mag-ingat kayo sa paglalakad, Tia Fang. Bukas ng umaga, magluluto pa ako ng sopas na malalambot na tipak ng masa. Mahina ang mga ngipin ni Tia Fang. Sa susunod, gagawin kong mas malambot pa ang sopas. Sino ang namamahala rito? Ang ibig kong sabihin, sino kayo? Liu ang apelyido ko. 23 taon na akong nagsisilbi sa maharlikang kusina. Sabi ni Gonggong Li, masarap daw ang luto mo. Kaya napadaan ako para tingnan. Ano ang kaya mong lutuin? Karaniwang lutong bahay, marunong ako ng kaunti. Pati lutuin Sichuan. Yenel, kaunti lang ang alam kong lutuin na tofu na may maanghang na sarsa. Tofu na may maanghang na sarsa. Ikaw, isang marangal na ginang sa kabisera, marunong kang magluto niyan. Subukan ko nga. 23 taon akong nagluto sa maharlikang kusina. Angkala ng buong buhay ko. Pero hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pati ang sarili kong luto, tinatamad na akong tikman. Ngayon, parang itinulak ako ng pagkakataon papunta rito. Tingnan niya natin kung ano ang maipagmamalaki ng munting ginang na ito. Ano kayang kahanga-hangang maluluto niya? Ang sarap. Ganito pala ang tunay na lasa. Ayos na. Ang lasang ito ay parang apoy. Pinukaw nito ang apoy sa puso kong matagal nang namamatay. Bigla nitong muling sinindihan. Tunay ang tofu na may maanghang na sarsa mo. Tikman niyo at sabihin kung may dapat pa akong pagbutihin. Nailabas ng ginisang bien paste ang matingkad na mantika nito. Tamang-tama ang apoy. Nababad ng maayos sa tubig ang tofu. Malambot pero hindi nadudurog. Tama rin ang lapot. Pero kulang ng Sichuan pepper. Hindi sapat ang pamamanhid. Tama ang sinabi ninyo. Sa susunod, dadagdagan ko pa. Ikaw talagang munting ginang ka. Mas mahusay ka pa kaysa sa mga hamak na kusinero sa maharlikang kusina. Bukas, kukuha ako ng isang supot ng Sichuan pepper na ipinadala sa amin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Iyan ang tunay na Sichuan pepper. Sige, hihintayin ko. Ay. Salamat sa iyo. Para saan? Salamat at ipinaalala mo sa akin. Mahilig din pala talaga akong magluto noon. Lanan. Totoong kulang ang Sichuan pepper. Pero sapat ang anghang nito. Sapat para muling pagminasin ang puso ng isang tao. 12 bisita na ang nagamot. Na-unlock ang set ng mga sangkap sa pagbuburo. Na-unlock ang advanced na bersyon ng pampalasa, alak at suka. Maaaring ipagpalit sa sesame oil. Wow, ang bilis ma-unlock. Sichuan pepper mula sa lupain ng Sichuan. Mas nagiging interesante na ito. Sabi ng pantas, matuto at paulit-ulit itong magsanay. Hindi ba isang kasiyahan iyon? Kapag may kaibigang nagmula sa malayo. Hindi ba tunay yung ligaya? At kahit hindi ka kilalanin ng iba, hindi ka dapat magalit. Sabi ng pantas, matuto at paulit-ulit itong magsanay. Hindi ba isang kasiyahan iyon? Mali ang pagkakabigkas mo. Alipin lamang ako. Napadaan lang ako rito. Mali ang pagkakabigkas mo. Ang tamang bigkas sa salitang ibig sabihin ay magalit. Binasa mo itong when. Alam ko po. Sinuri ko na sa diksyonaryo. Ang tamang bigkas ay yon. Pero lagi ko itong nakakalimutan. Hindi ako nakapag-aral ng mga aklat. Sarili ko lang itong natutuhan sa diksyonaryo. Halika, maupo ka. Malamig sa labas. Ano ang pangalan mo? Saan ka naglilingkod? Ang apelyido ko po ay Zeng. Tinatawag nila akong Xiao Zeng. Ako ang nag-aayos ng mga aklat sa silid-aklatan. At naglilinis ng mga estante. Ngayon, tuturuan kita ng masarap na putahe. Ang baboy ay may likas na banayad at matamis na lasa. Nakakatulong itong magpalakas at punan ang kakulangan sa katawan. Pinayabong nito ang yin at pinapawi ang pagkatuyo. Sa taglamig, kumain ka ng ilang tadyang ng baboy. Makakatulong itong mag-ipon ng taba para malabanan ang lamig.
Huwag susobrahan ang pagkulo ng asukal hanggang maging kulay karamelo. Kapag sumobra, ikaw ang mahihirapan. Ang ginintuang bula ay dapat umabot sa ganitong antas. Sige, tikman mo. Sa aklatan. Sa aklatan. Noong tanghali habang kumakain ang iba. Nagtatago ako sa sulok at ninangatngat ang malamig na tinapay. Binabasa ko ang halos malutong ng aklat ng mga sinaunang aral. Kung minsan, naiisip ko rin sana hindi ako naging eunuko. Maaari rin kaya akong maging tulad ng mga batang maharlika. Pag-uwi galing sa paaralan, may inang naghahain ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Noong iniabot sa akin ng ginang na ito ang mga chopstick. Pakiramdam ko, itinuring niya ako bilang isang tunay na tao. Hindi bilang isang batang eunuko. Hindi bilang utusang taga-asikaso. Kundi bilang isang gutom na binatang gustong makatikim ng masarap na pagkain. Ginang. Engan. Maaari po ba akong makahiram ng isang aklat sa inyo, Ginang? Manghiram ng aklat? Wala akong mga aklat dito. Naglilingkod po ako sa aklatan. Maaari po akong makahiram ng aklat para basahin. Nais ko po sanang hiramin para sa inyo ang isang aklat ng mga sinaunang tula. Napakasarap ng mga lutong ninyo. Dapat itong samahan ng magagandang tula. Sige, manghiram ka. Hihintayin kita. Napakasarap talaga ng mga tadyang na ito. Salamat po, Ginang. May talento pala ang batang ito sa pag-aaral. Sa susunod na pagpunta niya, gagawa ako ng meriendang maaari niyang dalhin. Mga talaan, mga talaan. 3 talampakan na ang taas ng mga talaan sa pagtatapos ng taon. 7 araw na akong hindi nakakatulog ng mahimbing. Araw-araw kong hinaharap ang mga numerong ito, nagdadagdag, nagbabawas, nagpaparami at naghahati. Halos sumabog na ang utak ko. Kapag tama, tungkulin ko lang yon. Kapag mali, kasalanan ko. Araw-araw akong nagpupuyat hanggang sa 4 pagbabantay. Para saan ba ang lahat ng ito? Paumanhin po, opisyal. Nagkamali ako ng daan. Hindi po kayo nagkamali ng daan. Kung pagod po kayo. Maaari po kayong pumasok at maupo sandali. Kailangang batang sitaw ang gamitin sa nilagang pansit. Kapag lumana, maraming hibla. Maapektuhan ang lambot at sarap sa bibig. Ang sitaw ay mabuti para sa pali at tiyan sa lahat ng panahon. Masarap itong kainin sa taglamig. Nakabubusog at nakapagpapalakas. Hindi dapat haluin ang nilagang pansit. Hayaang lutuin ng singaw ang mga pansit. Dahan-dahang patuyuin ang sabaw. Para masipsip ng pansit ang buong linamnam. Saang kagawaran po kayo? Sa kagawaran ng pananalapi. Ako ang nag-aasikaso ng taunang talaan ng salapi at butil mula sa bawat lalawigan. Napakaraming talaan. Abala ako hanggang sumakit na ang ulo ko. Kung ganoon, napakahirap ng trabaho ninyo. Hindi ako takot sa mahirap na trabaho. Wala namang nakapapansin na maayos ang ginagawa ko. Kung minsan, napapaisip ako. Para saan ba ang pagpapakapagod ko ng ganito? Malapit na itong matapos. Tapos na. Ito mismo ang lasa. Gumagawa rin noon ng nilagang pansit ang ina ko. Noong bata ako, ayaw kong magbasa. Kaya sinusuyo ako ng ina ko gamit ang nilagang pansit. Sinasabi niyang isaulo ko ang buong araling ito. At gagawa niya ako ng nilagang pansit sa gabi. Ginawa ko ang lahat para lamang sa isang subo ng masarap na pagkain. Pinilit kong isaulo ang buong aklat ng mga sinaunang aral. Kalaunan, nakapasa ako sa pagsusulit ng mga eskolar. At nakapasok sa kagawaran ng pananalapi. Ngunit wala na ang aking ina. Eksaktong kapareho ng luto ng aking ina ang lasa ng pansit na ito. Ginang, ngayong gabi ay magbabantay po ako sa tungkulin at magpapatuloy sa pagtutuos ng mga talaan. Chen po ang apelyido ng inyong lingkod. Sa susunod, magdadala po ako ng isang pitsel ng mainit na tsaa para sa inyo. Huwag ka nang maglakad hanggang sa malamig na palasyo.
Huwag ka nang magpagala-gala hanggang sa malamig na palasyo. Ay, Elman, malinamnam ang malagkit na gluten at matatamis ang sitaw. Karapat-dapat sa ganitong masaganang hapunan ang mga taong buong araw nagtatrabaho. Ang mga taong ito, buong araw na lang nag-uunahan sa pabor ng hari. Walang ni isa sa kanila ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng isip. Mahal na hari, halos wala kayong makain nitong mga nakaraang araw. Hindi naman sa hindi masarap ang pagkain. Kundi bawat subo ay may kasamang pabor at pakikisuyo. Bitbit nito ang bigat ng pamilya ng mga asawa ng hari. Kung magpapatuloy ito, paano kakayanin ng banal na katawan ng hari? Mahal na hari, maglakas loob po akong magsabi ng isang bagay. Halos wala po kayong makain nitong mga nakaraang araw. Pakiusap, ingatan po ninyo ang inyong banal na katawan. Wala akong ganang kumain. Hindi ko maubos ang pagkain. Mahal na hari. Narinig ko pong may isang marangal na babae sa malamig na palasyo malapit sa dulong pasilyo. Araw-araw siyang nagsisindi ng apoy at nagluluto. Napaka-espesyal daw ng mga pagkain ginagawa niya. Sunod-sunod ang mga aliping babae at eunuko na pumupunta roon para makikain. Mahal na hari, huwag po kayong magalit. Masyado po akong madaldal. Naiintindihan ko na. Maaari na kayong umalis. Magpapaalam na po ako. Hindi pa rin ba gumagana? May ganito palang masayang lugar sa loob mismo ng aking palasyo. Bakit hindi ko alam? Kapag may oras ako, magandang silipin ko rin yon. Digonggong, kanino ka naman nangutang at hinahabol ka na? Nagbibiro lang po kayo, mahal na ginang. Napadaan lang po ako. Mahal na ginang, may pumupunta ba rito sa malamig na palasyo nitong mga nakaraan? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, may narinig ako. May nag-imbestiga raw kamakailan tungkol sa mga pangyayari sa dulong pasilyo. Sino mismo ang nagtatanong? Hindi ko rin po alam ng malinaw. Gusto ko lang po kayong bigyan ng babala. Mukhang kinakabahan siya. Hindi iyan mukhang simpleng paalala lang. Maraming salamat sa paalala, Digonggong. Mag-ingat ako. Dito raw mismo ang lugar na sinabi ni Xiao Luzi. Isang malamig na palasyo. Ito ba ang malamig na palasyo? Ni minsan ay hindi pa ako nakapunta rito. Napakalungkot at wasak. Hindi ko akalain anong klaseng mga tao ang nakatira rito. Bakit ko ba sinunod ang sinabi ni Xiao Luzi na parang nawalan ako ng bait? At pumunta pa ako sa malaimpyernong lugar na ito. May bagay kaya rito? Nakarapat dapat kong abangan. Wala naman. Puro dilim at ugong ng hangin. Aalis na ako. Ayokong magtagal kahit isang saglit sa malaimpyernong lugar na ito. Babalik ako bukas para sumilip. Kapag naglakas loob si Xiao Luzi na lokohin ako, ipapadala ko siya para magbantay sa tarangkahan ng malamig na palasyo. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Sino naman ang darating sa ganitong oras? Sino ka? Bagong utusang manggagawa. Apelyido ko ay Few. Naligaw lang ako. Utusang manggagawa. Pero iba ang tindig at kilos niya. At may bahagyang amoy ng imperial na insenso. Kahit natatabunan ng magaspang na damit. Halos hindi na ito maamoy. Tiyak na hindi siya ordinaryong utusan. Pumasok ka na. Kahit naligaw ka, hindi ka dapat maglakad ng kumakalamang tiyan. Patawad sa aking kawalang galang. Napakasimple naman pala rito. Ganoon talaga ang malamig na palasyo. Ano ang katakataka roon? Ang mga kamay mong iyan ay hindi pang mabigat na trabaho. Kumain ka na ba? Sa ganitong oras. Wala naman itong masyadong komplikado. Payak na pansit lang ba? Pinakamabuti sa tiyan ang kumain ng pansit sa hating gabi. Mainit na sabaw, banayad sa sikmura. Nakakainit ng katawan at madaling tunawin. Kumain ng pansit sa kalaliman ng gabi. Bumangon sa kalaliman ng gabi. Mas dapat malambot ang pansit para madaling tunawin. Sa malamig na palasyo, may ganito palang kagandang babae. Banayad at tahimik. Hindi naawa sa sarili at hindi nagrereklamo. Pero bakit hindi ko pa siya kailanman nakita? Katawa-tawang babae. Hindi niya nakuha ang utos ng hari. At ipinadala pa sa malamig na palasyo. Ang lalaki, napakalaki ng tapang. Nasa ilalim ng mangkok ang tunay na kaluluwa ng simpleng pansit. Sapat na ang tatlong ito. Kapag sobra, natatabunan ang tunay na lasa.
Sige na. Gusto kong makita kung gaano talaga ito kamahiwaga. Karaniwan lang, walang espesyal. Pero mabango nga. Impossible. Bakit napakasarap ng sabaw? Ang sarap, ano ba ang ipinakain sa akin noon, pagkain ng baboy? Xiao Luzi, maghintay ka sa akin. Tingnan mo, pagbalik ko, tuturuan ko siya ng leksyon. Sapat na ba, magpakulo pa ba ako? Heto ang isang mangkok para sa'yo. Dadaan ulit ako rito bukas. Talagang kakaibang tao. Si Ginoong Fu, dadaan pa rin daw bukas. Nakakatuwa naman. Mahal na hari, sa wakas nakabalik na kayo. Napakatapang mo, hamak na lingkod. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Napakasarap nito. Bakit hindi niyo agad iniulat? Alam ko ang aking kasalanan, mahal na hari. Bukas, kumuha ka ng isang supot ng dekalidad na harina. Huwag mong sabihin ako ang nag-utos. Opo. May isa pa akong ipag-uutos. Ano ang pangalan ng babae sa malamig na palasyo? Ano ang pinagmulan niya? Paano siya nakapasok doon? Alamin mong mabuti. Opo. Sino yon? May dumating na. Sakto, napadaan lang ako. Baka pwedeng makikain. Ay, narito na naman kayo. Oh, Kuya Fu. Naligaw ako kahapon. Ngayon naman, napadaan ako. Bukas, sasabihin mo bang maling pintuan naman ang napasukan mo? Hindi naman. Kung ganoon, ano? Kuya Fu, ano ba talaga ang trabaho ninyo sa palasyo? Tagapagsilbi sa lahat ng gawain. Tagapagsilbi, anong klaseng tagapagsilbi? Saang palasyo kayo nakatalaga? Kahit saan. Kahit saan, haha. Ang kahit saan, anong lugar iyon? Maikli man ang pananatili ko sa palasyo. Hindi ko pa narinig ang tanggapan na tinatawag na kahit saan. Huwag mong sabihin si Kuya Fu ay taong pumupunta kahit saan. Isang makapangyarihang taong may hawak sa lahat ng lugar. Nandito ka na rin naman. Pumasok ka na. Dahil napadaan ka na rin. Makikain ka na rin ng hapunan. Maraming salamat. Ano kaya ang madaling lutuin? Hindi muna ako gagawa ng komplikado ngayon. Magluluto na lang ako ng pancake na may itlog. Simple at mabilis. Sobrang lapot, makapalang pancake. Sobrang malabnaw, hindi maipahid. Kuya Fu, bakit ka nakatayo riyan, pumasok ka at umupo? Bakit sa tuwing pumupunta ka rito? Parang lalo kang nagiging payapa. Hindi na kailangan. Dito na lang ako tatayo. Mas malinaw akong nakakakita kapag nakatayo rito. Ano ang tinitingnan mo? Tingnan mo kung paano ako magluto. Lanan. Sige, tumayo ka riyan at manood. Hindi ko masisiguro na matuturuan kita. Tingnan mo, sakto na ang lapot nito. Kaya nitong bumuo ng manipis na hibla. Ibig sabihin, tama ang lapot. Kapag masyadong malabnaw, hindi mabubuo ang hugis. Kapag masyadong malapot, magiging makapal at matigas. Parang kumakain ka ng malalaking bukol ng harina. Lanan. Ang itlog, ang galing talaga nito. Ihalo mo rito, masasarap ang pancake. Maganda rin ang kulay. Noong nasa bahay pa ako, mahilig din gumawa ng pancake ng itlog ang nanay ko. Sabi niya, ang itlog ang karne ng mahihirap. Mura na, nakakabusog pa, at masarap. Mukhang hindi rin naging maganda ang buhay niya sa pamilya niya. Madalas mo bang naiisip ang nanay mo? Paminsan-minsan, madali siyang maalala kapag nagluluto ako. May ilang putahe na siya mismo ang nagturo sa akin. Pero basta-basta lang siyang magturo. Basta-basta lang din akong matuto. Marami akong hindi natutunang mabuti. Hindi kanya tinuruan ng seryoso. Hindi naman dahil abala siya. Noong bata ako, makulit ako at hindi mapakali. Pagkatapos matuto ng kaunti, tatakbo na ako sa labas para maglaro. Ngayon, pinagsisisihan ko na. Sana noon pa, mas marami akong natutuhang lutuin. Hindi sana ako paulit-ulit na. Sa ilang putahe lang umaasa araw-araw. Talaga ba, napakasarap na ng luto mo? Kuya Fu, pinupuri mo ba ako? Sinasabi ko ang totoo. Kailangang mabilis ang kamay sa paggawa ng pancake. Kapag ibinuhos ang masa sa kawali, ikutin agad ito. Kapag mabagal, magiging hindi pantay ang kapal. Kuya Fu, kung palakad-lakad ka sa palasyo, may nakakain ka na bang masasarap na bagay? Ah, wala. Hindi kasing dami ng masasarap na pagkain sa maharlikang kusina. Hindi mo pa natitikman. Dahil bagaling sa maharlikang kusina, siguradong masarap na. Sayang naman. May punto ka rin. Maingat at maringal ang paghahanda sa maharlikang kusina. Pero hindi ibig sabihin noon na mas masarap kaysa sa lutong bahay. Kainin mo habang mainit pa. Ang bango. Hindi ka kakain.
Mamaya, gagawa pa ako ng isa. Kumain ka na, hindi na ito masarap kapag lumamig. Ang pancake dapat kinakain habang mainit. Kapag lumamig, lumalambot ito. Nawawala ang lutong at malutong na tekstura. Kumusta? Masarap. 2 salita lang. Ang haba ng paliwanag ko kung paano ito gawin. Tapos 2 salita lang ang isasagot mo. Hindi ko talaga maisip kung paano ito ilalarawan. Basta mas masarap kaysa sa gawa ng maharlikang kusina. Nakapunta ka na sa maharlikang kusina. Nakatikim ka na ng pagkain doon. Hindi pa. Kung ganoon, paano mo nasabing mas masarap ito kaysa sa gawa nila? Hula ko lang. Yenen, naamoy mo pa lang, alam mo nang mas masarap ito kaysa sa gawa ng maharlikang kusina. Kuya Few, napakatalas ng dila mo. Sa amoy pa lang, alam mo na kung alin ang mas maganda. Baka ikaw ang reinkarnasyon ng isang dalubhasa sa pagkain. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Babalik pa ako bukas. Kung madadaanan ko, kakaiba talaga ang taong ito. Dumarating at umaalis sa kalaliman ng gabi. Para bang gutom na multo. Patay na dulo ang eskinita ng Yong. Maliban sa lugar ko, wala ka ng ibang mapupuntahan. Araw-araw, kunwari napapadaan lang siya hanggang sa eskinita na walang labasan. Tapos, babalik na naman siya. Ang taong ito, mahusay talagang gumawa ng kwento. Mas mahusay pa nga si Xiao Luzi kaysa sa kanya. Natukoy na 2 araw ng sunod-sunod na bumibisita ang panauhing si Few. Isinama na siya sa talaan ng mga dapat bantayang mabuti. Kapag umabot sa 5 pagbisita ang panauhing ito, ma-unlock ang mataas na antas ng supot ng mga pampalasa. Ipagpatuloy ang pagsisikap. Pagtutuunan ng espesyal na pansin. No, kailan ka pa nagsimulang maglagay ng tatak sa mga tao? Sabi niya, isa raw siyang utusan. Pero kailan pa nagkaroon ang isang utusan ng ganoon kaputing mga kamay? Mas makinis pa ang mga kamay niya kaysa sa akin. Kitang-kita namang hindi siya sanay sa mabibigat na trabaho. Sabi pa niya, mas masarap daw ito kaysa sa luto ng maharlikang kusina. Ang sabi niya, naamoy lang daw niya. Pero kung ako ang tatanungin, malamang nakatikim na siya. Kailan naman magkakaroon ng pagkakataon ang isang utusan na kumain ng pagkain mula sa maharlikang kusina? Sige na nga, kahit sino pa siya, babalik pa rin siya bukas. Sigurado akong may mapagtatanungan ako sa kanya. Gusto ko ngang makita. Kung hanggang kailan siya makakapagkunwaring napapadaan lang. Buong araw siyang nakaupo sa tanggapan ng mga aklat. Nagbasa ng 12 ng ulat. Maalat at mahapdi na ang mga mata niya para bang napasukan ng buhangin. Naglalakad ako ng naglalakad. Bakit napadpad na naman ako rito sa eskinita? Dapat pahilis ang paghiwa sa isda. Sundan ang kurba ng mga tinik. Sa ganoon, mas malambot ang mga hiwang isda. Hindi ito magkakahiwa-hiwalay kapag niluto. Nakakagana sa pagkain at nakatutulong sa pagtunaw ang maasim na repolyo. Nakababawas din ito ng lagkit sa bibig at nakapagpapalabas ng laway. Iluluto natin ito kasama ng laman ng isda. Mas lalong sa sariwa ang sariwa. Walang pinto. Medyo matalas ang pang-amoy mo. Nagluluto ka pa rin kahit ganitong gabi na. Ikaw rin naman, bakit nagpapagala-gala ka pa sa labas ng ganitong oras? Kung gayon, talagang napakagaling ng timing ng pagdaan mo rito. Inihahanda ko lang ang mga sangkap para sa maasim na isda. Kailangang igisa muna ang maasim na repolyo. Para lumabas ang bango at asim nito. Saka magiging malinamnam ang sabaw. May nagluto na rin noon ng maasim na isda para sa akin. Tuwing taglamig, ginagawa niya yon. Siya mismo ang nag-atsara ng maasim na repolyo. Inilalagay ang mga gulay sa garapon ng patong-patong at binubudburan ng asin. Pagkatapos, tatakpan at pipigaan ng bato. Kumakalat ang amoy sa buong hardin. Kung ganoon, siguradong masarap ang maasim na isdang niluluto niya. Masarap. Sa tuwing kumakain ako, lagi niyang sinasabing dahan-dahan lang ako. Walang umaagaw ng pagkain sa'yo. Kaya tikman mong mabuti mamaya. Tingnan mo kung kamukha ng luto ko ang kanya. Kung magkapareho. Ako na ang bahala sa pagkain ito mula ngayon. Kamukha.
Kung ipagbawal na naman ng maharlikang kusina ang pangingisda bukas, magtitira ako ng isang isda para sa'yo. Tatandaan ko talaga yan. Kapag nagsalita si Kuya Few, tinutupad niya ang salita niya. Hindi pwedeng kulang kahit isang isda. Salita ko yon. Salamat sa'yo. Kita tayo bukas. Maaga akong natapos sa tungkulin ngayon. Dumaan ako para tingnan ka. Hindi pa tapos. Humanap ka ng maupuan. Huwag kang nakatayo riyan at hinaharangan ng ilaw. Ano yan? Espinaka. Espinaka. Itinanim noong taglagas. Hindi namatay sa lamig ng taglamig. Pagdating ng tagsibol, kusa itong sumibol. Mga kalahating buwan pa, pwede na itong anihin. Bakit, Kuya Few, hindi mo man lang nakikilala ang lotus root? Kilala ko. Hindi ko lang inakala na ganito pala tumutubo ang gulay sa lupa. Ano ba ang akala mong hitsura ng lotus root? Ang ipinadadala ng maharlikang kusina ay nahugasan na at hiniwa ng maliliit. Ang taong ito, hindi man lang marunong magkunwari. Ay! Ano ang itatanim mo roon? Hindi ko pa napagpapasyahan. Baka sibuyas mura. O kaya kulantro, depende sa mood. Depende sa mood. Hindi ba, depende rin sa mood ang pagtatanim ng gulay? Kung ano ang gustong kainin, iyon ang itatanim. Sa maharlikang kusina, sinusunod ang mga panahon at seremonya sa pagtatanim. May tuntunin kung anong gulay ang itatanim sa bawat panahon. Isa lang naman akong hamak na utusan. Bakit alam na alam mo ang mga tuntunin ng maharlikang kusina? Ang maharlikang kusina ay para sa maharlikang kusina. At ang tangyuan ay para sa tangyuan. Ang tuntunin ng tangyuan ay depende sa mood. Bakit, Kuya Fu na utusan, ikaw na ang magdidikta kung ano ang itatanim ko? Hindi naman. Ang taong ito, kahit pagalitan, seryosong-seryoso pa rin. Nakakatuwa rin siyang panoorin kapag hindi makasagot. Sige na, huwag ka ring nakatunganga. Kumuha ka ng kanin. Kahapon, sa looban ka pa kumakain ng nakatayo. Ngayon, alam mo na kung nasaan ang lalagyan ng mga mangkok. Kailangan ba nating paligiran ng bakod ang taniman? Ay! Maraming pusang gala sa eskinita. Baka matapakan nila ang mga punla. Marunong ka rin palang magtanim ng gulay, Kuya Few. Nabasa ko sa libro. Nabasa ko sa libro ang 4 na salitang yon. Ang dali mong gamitin ng mga yon. Hehe, malawak pala ang binabasa mong libro. Pati tungkol sa pagtatanim ng gulay, binabasa mo. Ay! Aalis na ako. Bukas. Bukas, magdadala ako ng ilang piraso ng kawayan. Tutulungan kitang gumawa ng bakod. Talagang nagdala ka nga. Akala ko salita lang iyon. May isa pa pala. Sobra ito mula sa maharlikang kusina. Engan. Kahanga-hanga ang koneksyon mo kung nakakakuha ka ng pinong harina mula sa maharlikang kusina. Talagang may kapit ka sa loob. Kawayan na nga, harina pa. Kapag may sumobra pang isang piraso ng hamon mula sa Jinhua. Hindi na rin ako magugulat. Maganda lang talaga ang koneksyon ko. Kuya Few, gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa palasyo? Hindi pa gaanong katagal. Hindi pa gaanong matagal. Gaano ba ang ibig mong sabihin sa hindi gaanong katagal? Ilang buwan pa lang. Kung ganoon, makapamamalagi ka pa ng matagal sa palasyo, ano? Hindi ko alam. Pero nitong mga nakaraan, pakiramdam ko ay ayos lang na manatili pa rito ng kaunti. Hindi ka ba nagsasawa sa paggawa ng mga ito araw-araw? Saan ako magsasawa?
Araw-araw, nagluluto, naghuhugas ng mangkok at nagtatanim ng gulay. Hindi ako nagsasawa. Ang pagkain ay bagay na kailangang gawin araw-araw. Kahit nakakapagod, kailangan pa rin kumain. Dahil hindi naman ito matatakasan. Mas mabuti nang gawin ito ng masaya. Tignan mo, pareho lang kayong kumakain ng isang mangkok ng pansit. Kung basta pakukuluan mo lang at pagsasalu-saluhan. Iba ang dating kapag maingat mong inihanda ang isang mangkok ng mabangong pansit na may mantika at sibuyas. Iba ang pakiramdam kapag kinakain mo na. Kapag nakakakain ng isang tao ng masarap. Mapapabuntong hininga siya ng, masarap ang araw na ito. Ang maparamdam iyon sa isang tao. Ay nagpapadama rin sa nagluto na sulit ang lahat. Ang repolyo ay banayad ang katangian at matamis ang lasa. Nakakatulong itong alagaan ang sikmura at dagdagan ang mga likido sa katawan. Kapag inilaga kasama ng baboy, nagiging magaan at malinamnam ang sabaw. Perpekto ito para sa taglamig. Kapag malamig ang panahon, dapat kumain ng nilaga. Mainit-init. Pagkatapos kumain, pagpapawisan ka ng kaunti. Mawawala ang lahat ng lamig sa katawan. Aba, bakit sabay-sabay kayong dumating? Mahal na ginang, may dala akong masarap na sangkap mayon. Tunay na vermicelli na gawa sa munggo. Ibinabad ko ito at isinama sa nilagang karne. Sagad na sagad sa sabaw. Napakasarap talaga. Ikaw talaga, ang galing mo. May dala akong pritong mani. Kakaprito lang kaninang umaga. Malutong pa. Pumili ako ng pinakasariwang piraso. Hinaluan ko ng adobong labanos na matamis-asim. Balak ba ninyong ubusin ang lahat ng pagkain ko? Kung maubusan, bukas na lang ako magpapadala ulit. Ikaw talaga ang daldal mo. Hindi pa ba kayo papasok para magsindi ng apoy? Siyawan, kumusta na ang paghasa mo sa paggamit ng kutsilyo? Bilang tugon sa tanong ng ginang. Araw-araw akong nagsasanay pagbalik ko. Naghihiwa ako ng labanos, patatas, at repolyo. Halos lahat na ng gulay nahihiwa ko na. Kung gayon, subukan mong maghiwa nito. Hiwain mo ng maliliit na piraso. Pahalang ang hiwa sa matigas na bahagi. Sundan naman ang hibla sa mga dahon. Ayos, ayos. Malaki na ang ipinahusay mo. Mas mahusay ka na ngayon kaysa noong unang maghiwa ng sibuyas. Ginang, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ano ba ito, nagsisiksikan ang napakaraming tao sa isang kusina. Siyawan, pakiabot sa akin ang toyo. Yung bote na matingkad na kayo manggi. Ilang sandok ang ilalagay ko? 2 sandok ay sapat na. Kapag sumobra, masyadong itim ang kulay. Siyaw Luzi, lakasan mo pa ang apoy. Magpiprito ako ng karne. CJ. Tingnan niyo, ang unang patong ay balat. Sa ilalim ay puting taba. At kasunod nito ay pulang laman. Isa pang patong ng taba. At isa pang patong ng pulang laman. 3 patong ng taba at 2 patong ng laman, iyan ang pinakamagandang liempo. Kapag kulang ang taba, hindi malasa. Pero kapag sobra, madaling makasuya. Lanan. Sa amoy pa lang, alam ko nang magiging masagana ang hapunan ngayon. Mas matalas pa ang ilong mo kaysa sa aso. Panoorin mong mabuti. Siyawan, iprito ang karne hanggang maging golden brown ang mga gilid. Dapat maging halos malinaw ang taba. Pinakamaganda kung bahagyang malinaw, parang jade. Sa puntong ito, halos sapat na ang pagkakaprito ng taba. Lalabas ang bango kapag isinama na ang repolyo sa nilaga. Nagbibigay ng kulay ang toyo. Ang asin ay pampalasa at ang asukal ay nagpapalabas ng linamnam. Iyan ang 3 paunahing sangkap ng nilaga. Huwag ilagay agad ang vermicelli. Kapag masyadong maaga, lalambot at madudurog. Pero huwag din namang sobrang huli. Kapag nahuli, hindi nito masisipsip ang lasa. Ginang, luto na. Hindi na kinakaya ng tiyan ko. Hindi siya tumitigil sa sobrang pagkain. Kumukulo at kumakalam ang tiyan niya. Kailan ba hindi kumakalam ang tiyan mo? Aba, ang saya naman dito, nahuli na naman ako. Hindi pa huli, hindi pa naghahain. Dumating si Ate Liu. Sakto, tumulong ka na sa pag-aayos ng mga mangkok at chopstick. Wantang, palakas ng palakas ang saya rito. Pagpasok ko pa lang sa eskinita, naamoy ko na ang bango. Nilagang repolyo at baboy na may vermicelli. Kapag malamig, masarap kumain ng mainit na nilaga. Sakto, may dala akong alak na may bango ng osmanthus, perpektong kapares nito. Halina, malamig ang panahon. Kain na kayong lahat habang mainit pa. Ang sarap higupin, ang sarap talaga.
Mainit pero sobrang sarap. Dahan-dahan lang kayo sa pagkain. Para kayong 3 araw nang nagugutom. Hindi ba kayo nahihiya, mga katulong? Sobrang sarap kasi dahil si Ginang ang nagluto. Sakto ang pagkakalaga sa repolyo. Malambot pero hindi malata. Malutong at malambot na rin ang karne. Sagad sa sabaw ang vermicelli. Sa kabuuan, tama ang alat at linamnam at talagang nakakagaan ng tiyan. Sobrang alat. Lola Gi, hindi ba sabi niyo maalat? Bakit tuloy-tuloy pa rin ang kain nyo? Maalat man, masarap pa rin. Magkaibang usapan iyon. Hahaha. Wantang, sabihin mo nga, isang konsorteng nakatira sa malamig na palasyo. Nagawa mong gawing munting kainan ang lugar na ito. Hindi ba magandang bagay yon? May makakain na, may kasama pa. Hindi na ganoon kalamig ang malamig na palasyo. Sa malamig na panahon, sapat nang mainit ang puso ng bawat isa. Para sa'yo, kunin mo na. Matamis na galing sa mahalikang kusina. Si Lola Gi kasi. Mabagsik sa salita pero malambot ang puso. Sabi pa niya sobrang alat daw. Pero naubos niya ang 2 mangkok ng nilaga. Kung totoong maalat, makakakain ba siya ng 2 mangkok? Nakita ng sistema na nakapaghanda na ang among babae ng pagkain para sa 15 panauhin. Na-unlock na ang sesame oil at oyster sauce. 15 na. Xiao Luzi, Xiao He, Lao Ziu, Lola Gi, Xiao An, at Ate Liu. Hindi pa ba 15? Ay, na. Nariyan din si Kuya Fiu. At sina Teniente Xu at Teniente Chen. Kapag pinagsama-sama ang maliliit na bilang, halos 15 na nga. Kapag ginisa ang berdeng gulay, magdagdag ng 1 kutsarang pampalasa para lumabas ang linamnam. Baka bumalik pa bukas si Kuya Fiu. Hindi naman pwedeng araw-araw ay egg pancake ang ihain natin sa kanya. Narito na ako. Sino ang sumulat nito? Ay, si Xiao Luzi ang sumulat niyan. Sabi niya, dumarami ang mga tao sa Tangyuan. Kaya kailangan nating magtakda ng ilang tuntunin. Napakaganda ng pagkakasulat. Seryoso ka ba? Akala ko sasabihin mong napakapangit ng sulat. Pangit man ang mga letra. Makatuwiran naman ang bawat tuntunin. Bihira ang taong makapagsabi ng ganitong mga salita sa loob ng palasyo. Simple at payak ang silungan na ito. Tubig na lang ang maihahain ko bilang tsaa. Huwag sana kayong mandidiri. Maraming salamat. Sapat na kung mapapawi nito ang uhaw. Hindi ako mapili. Pagkatapos kumain, tumulong kayong magligpit ng mga mangkok at chopstick. Sino ang nakaisip ng tuntuning ito? Si Xiao Luzi rin ang nakaisip niyan. Sabi niya, noong dating Subanyu ang namamahala rito. Umaalis lang siya pagkatapos kumain, kahit nagkalat ang mga mangkok at chopstick. Wala ni isang nagsabi sa kanya na magligpit. Pero iba sa Tangyuan. Sabi niya, hindi dapat libre ang mga pagkain niluluto ni Ginang. Tama ang sinabi niya. Walang biyayang nakukuha ng walang pagsisikap. Ako. Noong bata pa ako. May nagsabi rin sa akin ng ganitong mga salita. Kapag may ibang taong nagluto para sa'yo, gumugol siya ng oras. At naglaan ng buong puso. Hindi ba dapat mong hugasan man lang ang mangkok pagkatapos mong kumain? Tama ang sinabi ng iyong ina. Kapag binabanggit niya ito. Lumalambot pati ang boses niya. Kung ganoon, nagawa mo na. Napansin kong bawat mangkok na hinuhugasan mo ay napakalinis. Mas maayos pa kaysa sa itinuro ko. Kuya Fiu, gusto mo bang dito na lang sa Tangyuan magtrabaho? Ako. Huwag mo nga akong asarin. Malapit nang makain ang mga tanim na ito. Ilang araw pa, magiging ayos na. Ang pinakamaninip na bahagi ng tangkay. Masarap iprito o gawing sabaw. May bakante pa roon. Hindi ba pwedeng magtanim ng kahit ano roon? Hindi ko pa napagpapasiyahan. May mairekomenda ka ba? Sibuyas dahon. Bakit kailangan ka sa bawat ginisang ulam, kahit anong lutuin mo, nilalagyan mo ng sibuyas? Magtanim ka pa. Para hindi na ako pitas ng ilang tangkay na kulang pa rin. Mapagmasid pala ang taong ito. CJ. Pero hindi ko alam kung lalago ng malusog ang sibuyas dahon sa panahong ito. Kapag hindi maganda ang tubo. Pananagutan yon ni Kuya Fiu. Kapag hindi maganda ang tubo, babayaran kita ng 1 bigkis. Saan mo ako babayaran, may pera ka ba? Mayroon sa kamalig. Napakaraming gamit sa kamalig ninyo. Nagdala rin ako ng mga buto ng sibuyas. Mabuti.
Bukas, hihintayin kitang magtanim ng sibuyas. Ang sinumang dumarating ay panauhin. Walang pinipili, mataas man o mababa ang katayuan. Mas mahusay pa ang pala na ito kaysa sa alinmang kagamitang pansaka na nakita ko sa sistema. Saan galing yan? Nakuha ko sa kamalig. Kayamanan talaga ang kamalig ninyo. Mayroon doon ang lahat ng bagay. Isama mo ako minsan para makita ko rin. Ipinagbabawal ang pagpasok ng mga tagalabas sa kamalig. Hindi pwedeng pumasok ang mga tagalabas. Ay! Kung ganoon, hindi pala tagalabas si Kuya Few. Saktong-sakto ang dating mo. May iniisip lang akong bagong pagkain gawa sa harina. Ang kwarta para sa tinapay na may arnibal ay hindi kailangan ng itlog. Hindi rin kailangang lagyan ng mantika. Ang kailangan lang ay ang dalisay na bango ng trigo. Ano ang tamang sukat ng harina at tubig? Mga 2 mangkok ng harina sa 1 mangkok ng tubig. Pero nag-iba yon depende kung malamig o mainit ang panahon. Gamitin mo ang kamay mo para kapain. Dapat mabuo ang masa pero hindi dumikit sa kamay. Iyan ang tamang timpla. Mainit ang katangian ng arnibal at matamis ang lasa. Pinapainit nito ang katawan at nakatutulong sa pagdagdag ng dugo. Ang linga ay nagpapalakas sa atay at bato at nagpapalusog sa mga laman loob. Masarap kumain ng tinapay na may arnibal kapag taglamig. Nakakapagpainit na, nakapagpapalakas pa. Kapag nagluluto ka, parang iba ka kaysa karaniwan. Anong iba, maseryoso lang ako magluto. Paano magiging masarap kung hindi ako seryoso? Tikman mo. Kumusta? Dapat matamis. Kung hindi matamis ang tinapay na may arnibal, matatawag pa ba yung tinapay na may arnibal? Iwi mo. Kainin mo kapag nagutom ka mamaya. Pagkatapos gamitin ang pala, ilagay mo lang sa sulok. Hindi na kailangang isauli. Hindi pwede yon. Ang gamit ni Kuya Few pagkatapos gamitin, dapat hugasan ng mabuti at isauli. Iyan ang tuntunin ng tangyuan. At saka, kung hindi mo isasauli. Paano ka magkakaroon ng dahilan para bumalik sa akin sa susunod? Ha? May dala akong adobong labanos mula sa maharlikang kusina para sa'yo. Narinig kong gusto mo raw yon. Kailan ko sinabing masarap ang adobong labanos? Parang nabanggit ko lang iyon kay Xiao Luzi. Paano iyon nakarating sa pandinig niya? Masarap. Napakamaalalahanin mo, Kuya Few. Sichuanis ang pamintang bulaklak na ito, hindi ba? Naamoy mo. May nagluto dati ng isang ulam para sa akin. Gamit ang ganitong pamintang bulaklak. Noong bata pa ako yon. Mula noon, hindi ko na muling natikman ang ganoong lasa. Kung ganoon, lulutuin kita ng isang ulam ngayon. Para matikman mo ulit ang lasa. Para sa twice cooked pork, kailangan gumamit ng tiyan ng baboy. Dapat salitan ng taba at laman. Pagkatapos pakuluan, hiwain at ibalik sa kawali. Saka lamang kukulot ang mga hiwa ng karne na parang pugad ng lampara. Sa tuwing nagluluto ka, kailangan mo talagang bigkasin ang bawat hakbang. Baka makalimutan ko kasi. O baka naman hindi kita maintindihan. Nakasanayan ko nang magsalita habang nagluluto. Bakit, Few? Kuya, nakakaistorbo ba ako? Hindi naman. Iniisip ko lang, ikaw lang ang nagluluto rito sa buong bahay. May paliwanag pa talaga habang nagluluto. Kung ganoon, napakaswerte mo.
Hindi ka ipapaliwanagan ng mga dakilang kusinero sa maharlikang kusina. Kailangang unang ilabas ang mantika ng liempo. Dapat maging bahagyang malinaw at mabango sa pagkakaprito ang taba. Para hindi umumay kapag kinain. Hindi ba kakaiba talaga ang mga tao? Ang pagkain kinain noong bata pa ay naalala habang buhay. Ang lasa pa rin na yon ang palaging hinahanap ng puso. Kung ganoon, dagdagan mo pa ang kain. Kapag nagustuhan mong kumain ulit, sabihin mo lang sa akin anumang oras. Hindi ba ang buhay ay para maging panatag ang kalooban? Maganda ang pagkakasabi mo. Parang sinasabi mong nabubuhay ang tao para lang kumain. Hindi ba kailangang mabusog muna para magkaroon ng lakas sa ibang gawain? Kapag masarap ang pagkain, saka nagiging maganda ang takbo ng buhay. Noon, akala ko, nabubuhay ang tao para may maisakatuparan. Pero mayong narinig ko ang sinabi mo, parang tama ka rin. Hindi ba ang pagsasakatuparan ng mga bagay ay para maging maginhawa ang hinaharap? Ay! Pagkalipas ng 2 araw, dadalhan kita ng tuyong sili mula Shu. Mukhang bagay yon sa mga luto mo. Hihintayin ko yan. Sobrang nami-miss ko ang spring pancake na ginagawa ni inay noong bata pa ako. Tama, spring pancake ang lulutuin natin ngayon. Ang sikreto ng spring pancake ay nasa pambalot nito. Luto na. Dahan-dahan mo lang tanggalin at magiging 2 piraso. Dapat presko at magaan ang mga palaman ng spring pancake. Blansahin ang spinach. Hiwain ng maninipis ang balat ng itlog. Hiwain ng maninipis ang yamang chino. Hiwain ng maninipis ang inasinang labanos sa katadtarin. Balutin kasama ng mga sariwang gulay. Sa isang kagat, lasa na agad ng tagsibol. Ano ang ginagawa mo? Naamoy ko na ang luto mo mula pa sa malayo. Dumating si Lola G. Sakto ang dating ninyo. Gumagawa ako ng spring pancake. Pumasok kayo at tikman nyo. Maganda naman ang pagkakaayos. Hindi ko lang alam kung masarap. Salamat sa papuri. Tikman ninyo at tingnan kung pasok sa panlasan nyo. Maayos ang pambalot. 60 taon na mula nang huli akong kumain ng spring pancake. Noon, hindi pa ako nakapapasok sa palasyo. Sa aming bayan, gumagawa si inay ng spring pancake tuwing simula ng tagsibol. Mahirap ang buhay noon. Wala kaming magagandang sangkap. Ilang piraso lang ng pambalot ng pancake. Binalutan ng sibuyas, dahon at sarsa. Tapos kaming magkakapatid ay pumapalibot sa kalan. Hinihintay na maluto ni inay ang mga pancake. Pagkaluto, mainit na mainit naming hinahawakan sa kamay. Napakainit kaya nagpapalitan kami ng kamay. Pagkatapos kong pumasok sa palasyo, hindi na ako nakakain nito. Kung ganoon, kumain pa kayo ng 2 piraso. Mas manipis ang pancake mo kaysa sa ginagawa ni inay. Mas manipis, mas maraming gulay ang pwedeng ibalot. Dalhin mo ito at painitin para makain mamayang gabi. Maaliwalas naman palang tirhan ang bakuran mo. Mas maginhawa pa kaysa sa malamig at tahimik na mga palasyo. Heto ang yamang chino para sa'yo. Nakuha ko sa bodega. Ang bodega ninyo. Konektado iyon sa rutang dinaraanan ng mga tributo mula Jiangnan, hindi ba? Babalikan kita at gagawa ako ng listahan. Tingnan mo kung ano pa ang kulang. Pumasok muna kayo. Ipagluluto ko kayo ng pancake na may hiniwang labanos. Dapat pinong-pino at pantay ang pagkakagad ng labanos. Paglabas ng katas, pigain ng husto ang tubig. Saka lamang magiging malutong at hindi magkakahiwa-hiwalay ang pancake. Kapag taglamig, masarap kumain ng maraming karne. Kumain ka ng kaunting labanos para mawala ang umay. Sabi mo noong nakaraan, puno raw ng mga resipe ang utak mo. Napakarami. Gaano karami?
Sapat para hindi maulit ang putahe sa loob ng 3 buwan. 3 buwan? Kung ganoon, kailangan ko bang manatili rito? Para maubos ko ang pagkain sa loob ng 3 buwan. Aba. Kaya pala, kumakapit ka na sa akin. Mas masarap ang niluto mong tinapay na may hibla ng labanos kaysa sa maharlikang kusina. Nakatikim ka na ba ng pagkain mula sa maharlikang kusina? Naamoy mo na ba? Ahem. Bukas, hahanapin ko si Matandang Feng. Paparito ko siya para tingnan ang puno ng peach mo. Kapag naayos ang puno, mas magiging masagana ng doble ang mga bulaklak nito sa tagsibol. Pagdating ng araw, maglatag ka ng mesa sa ilalim ng puno. Masarap sigurong kumain habang pinagmamasdan ang mga bulaklak. Mukhang maganda yan. Talagang maganda yan. Mas kawili-wili ang bakuran mo kaysa sa tinitirhan ko. Sa silid ko, 4 na pader at isang mesa lang. Wala man lang kahit isang paso ng halaman. Kung ganoon, lumipat ka rito. Huwag kang magkamali ng intindi. Ang ibig kong sabihin, pwede akong dumalaw sa araw. Mukhang pagod ka ngayon. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Gusto ko lang sanang maupo rito sandali. Sige, magpahinga ka muna. Ipagluluto kita ng makakain. Kapag pagod ka. Ang isang mangkok ng pansit sa malinaw na sabaw ay mas nakapagpapalakas kaysa sa anumang mamahaling putahe. Habang mas simple ang pansit, mas kailangang timplahan ng maayos ang ilalim ng mangkok. Ang mantika ng baboy ang nagbibigay ng bango. Ang toyo ang nagpapalalim ng lasa. Ang sibuyas dahon ang nagbibigay ng katakam-takam na amoy. Salamat. Ay, bakit laging naantig ng mga niluluto mo ang puso ko? Karaniwang mangkok lang naman ng pansit iyon. Dahil gutom ang tiyan mo. Hindi mo kailangang ipagluto ako bukas. May lakad ka ba? Marami akong gagawin bukas, kaya hindi ako makakapunta. Siguraduhin pupunta ka sa Makalawa. Isang araw lang naman akong hindi pupunta. Para hindi ka mapagod sa pagluluto araw-araw. Kailan ba kita inabala? CJ, huwag mong kalimutang dalhin ang kutsilyo at mga gamit sa pagpuputol sa Makalawa. Noong araw na hindi siya dumating. Magpahinga kang mabuti. Huwag kang magkulong mag-isa. Pati paghingi ng pahinga, kakaiba pa rin ang taong ito. Nasa mga tala ang buong katotohanan. Mahal na hari, nalaman na namin kung sino ang nasa malamig na palasyo. Magsalita ka. Siya si Su Wantang, anak sa labas ni Su Yuantang, dating pangalawang ministro ng rights. Pumasok siya sa palasyo noong tagsibol ng ika-4 na taon ng Yongchang. Itinalaga bilang isang mababang ranggong konsorte. Noong 3 taon ng Yongchang, ang kanyang ama na si Su Yuandao ay nagsumite ng sumbong laban sa sambahayan ng biyenan ng hari dahil sa paglustay ng buwis sa asin. Ngunit gumanti si Wang Chongzi at inakusahan siyang bumubuo ng sariling paksyon at ginagamit sa pansariling interes ang pondo ng pamahalaan. Tinanggal siya sa tungkulin at ipinakulong. Nadamay sa kaso ang buong angkan ng mga babae sa sambahayan ng Su. Dahil dito, pinawalang bisa ang ranggo ni Su Wantang. At ipinadala siya sa malamig na palasyo.
Ika-4 na taon ng Yongchang. Kamakailan lamang akong umakyat sa trono. Wala akong panahon para sa mga usapin ng harem. Kaya pala hindi ko pa siya nakikita. Lenwe, ngunit hindi maaaring basta-basta hamakin ng iba ang babae ng inyong kamahalan. Magpadala agad ng 2 bantay na nasa ika-4 na ranggo. Bantayan nila araw at gabi ang tangyuan sa malamig na palasyo. Gawin ito ng palihim. Huwag ninyong hayaang mahalata ang inyong pagkilos. Umalis na kayo. Opo,